makapal po itong padala ni ma'am sa amin. Bali pinadalhan ako ni ma'am ng pera galing Amerika. At ito yung love gift niya. Hindi lang para sa akin, bali po tatlo kaming pinadalhan ng tig-iisang dapat ibili. Ibili daw. Tapos yung sobra po nito, sabi ni ma'am gamitin ko sa sa allowance ko rito. So sinagot po talaga ni Lord. Alam ni Lord yung pangailangan at ginamit si ma'am. At ang pera ko po talaga dito 580 na lang, ay tagal pa na sahod. Yung 580 nasa ano po yan, kulang ko na 1,000. Kaya yung mga pintang namin, napakaraming ulam, take out ko. So nakakaano man sabihin, pero yan po ang realidad. At kapit lang kay Lord at gagamit siya ng tao. Good morning po. Pasok na po ako sa work ngayon. Tititi. So medyo maaga po ngayon tayo. 7:15. Ang time po namin sa doon 8. Kailangan nandun. Yung product ko, parang siya, gasket ng bearing. Kaya pakinis ko po ito dito, saka dito. Alis sa inyo lahat. So ito po yung pagkain ko. Ayan. So may manok po rito. Ang laki. May gulay, opo, pitsa yata ito, tapos giniling, tapos mani. Inuulam pala. Ito minatamis to eh. Harong po. Potato. Tapos curry. Tapos may sabaw. Itong manok po, uuwi ko yung manok kasi medyo nalalansahan po ako sa mga manok dito. Lalo prito. Hindi masyadong crispy ang loob niyan. Parang medyo may lansa siya. Kaya uuwi ko po yan. So sa bahay ko lang lutuin. Kasalo natin si Sayon. Nag-uuwian yung mga kasama namin. May mga sakit na namang COVID. Mga naka-face mask sila. Nagpaalam nga po pala ako araw ng Friday na mag-half day ako. Pero nagkataon na ang daming mga wala ngayon kasi may sakit na naman dito na kumakalat kasi naka-face mask sila lahat. Hindi lang sinasabi kung ano. At yung isang absent ng 3 araw, pumasok kayo lahat sila nag-face mask at wala rin bukas. Pero nag-try pa rin ako paalam para kunin po yung padala ng sponsor. Yan, maraming salamat po kay Ma'am Aida. Pambili po ng lambat. Nagpadala po ng pambili lambat. Hindi lang po sa akin. So mayroon pong pinadalhan din kasama namin sa team. 3 po yung kanyang regalo at tig-iisa kami. Abangan nyo na po yung continuation ng vlog na ito. Pagkuha ng padala ni Ma'am Aida sa Western Union. Kasi sarado po ang Western Union ng Sabado Linggo. Uwi na naman. At matambok po yung bag natin. Nandiyan po yung ating fried chicken. Yan, nakabalo sa tissue. Saka sa plastic. So pauwi na po tayo. Tatapos na may maghapon. Yan, dito na po ako ngayon sa bahay. At medyo nakaidlip ng konti. Kasi sobrang pagod kanina. Mainit. At marami rin po nagkakasakit dun sa amin dun. Nung pumasok kayo na yung Taiwanese na absent na 3 araw, naglahat sila sipag face mask. Bale, ang pumasok kayo na 4 lang. At ito po yung leftover na dala ko ngayon. Yan, kausap natin si Sayon. Ayan, naglilikot ng cellphone. Oh, shoutout Sayon. Sayon, oh. Hi. Walang tigil yan. Hyper na hyper. Maganda po yung result ng gamutan ni Sayon. So, sabi nga nung doktor, himala si bihira daw yung pag sa EEG nakita yung sa utak na nawawala yung mga puti-puti na nagkukos ng kanyang seizure. At ngayon wala na po siyang seizure, pero may gamot pa rin po, hindi pa rin tinigil. Kala namin papatigil na hanggang January pa daw yata yung gamot. Hanggang January, mahal, sabi ng doktor yung pag-inom. Kailangan ko na CBC. CBC. Tapos kailan titigil? Hindi pa sinasabi. Hindi sinasabi. Matagal na rin po nainom si Sayo. Magto 2 years na nainom ng gamot sa anti-seizure. Tapos lagi napunta sa PCMC. Ano na siya sa gamot? Basta gamot. Nalapit na po siya. Kahit sobrang pait nung phenobarbital. Yung phenobarbital po yun para sa seizure. Unang inom ni Sayo sa Mindanao. Kasi naranasan namin po na si Sayo na nagkakaroon ng seizure. Napansin namin nung 7 months siya. Natitig-titig sa kamay, nakaganyan, taas lang. Tapos hindi niya binababa yung kamay. Nakaganyan lang. Tapos bigla ba namin, tataas na naman. Tapos biglang mga after 7 months and 1 week, bigla na siya. Na ganun, parang nagugulat. Tapos kala namin normal lang kasi pinanood namin sa YouTube na normal lang. Saka tinanong namin doon sa private pa dati, pa-check up mo kasi.
Parang normal lang daw. Mag-8 months, 7 months mahigit. Bigla na lang na nagugulat siyang gano'n, parang tatakot na nakahawak sa puso ganyan. Tapos na gano'n. Tapos hirap makahinga. Nagugulat. Tapos parang nagtititig. Yun. Tapos ng mga akala namin mawawala kasi sa YouTube saka sa sabi ng doktor sa mga center normal lang daw yun, parang reflux gano'n, nakakarinig o nakakita ng iba, parang nagulat yun, pero iba pala. Kaya first time niya nakainom ng gamot nung nasa Cotabato, nung pinauwi ko sila, nung kala ko makakapag-Taiwan ako, umuwi sila at nagbakasyon ako ron. Yun yung unang seizure na matindi, na nangihina, tapos naninigas na parang hirap ng huminga, na sobrang tagal. Eksaktong nagpa-check up kami at yung binigyan siya ng unang gamot na phenobarbital na ano dati yung malaki pa, hinihiwa, dudurogin, hinihiwa, pinuputol. Doon nagkasakit si Sayo na matindi ng pag-inom ng phenobarbital na yun. Pero nawala naman yung kanyang seizure na mga pagkainom nun, siguro mga 3 days hindi na siya nagka-seizure. Pero nung uminom siyang gamot, nawala po yung dati nakangagaw siya pag nakain ka, nung wala pa siyang 1 year o kaya kanya. Pag nakain, aagawin niya kamay. Pag iinom ka, kunin niya yung baso para gusto niya uminom, tapos naiyak. Nung nakainom ng gamot, nawala yung kanyang yung paghawak ng kamay, natatakot siya kasi nga kinukunan lagi siya ng CBC. CBC ba yun? Dugo, kukunin, hinahawak ka mahigpit ng nurse. Doon ko nakita na lagi nakatingin si Sayo pag hinahawakan ng nurse ko ng dugo. Natingin sa amin para makaawa na masakit yung kamay. Tapos start nun, parang nahirap na siya, yung kapubya na ibigay yung kamay niya. Hindi na siya nahawak ng pagkain. Pero ngayon, nahawak na po siya ng mga bagay-bagay. Pero yung matagal na susubo, hindi pa siya nakakakusa subo. Pero siya, nakakalakad na, so takbo. Tagal din niyang nakahiga lang, tapos ikot-ikot ganyan, hindi marunong gumapang. Magto 2 years siya, natutong gumapang. Tapos sabay, dire-diretso na yun. Nung may pumunta sa aming pastor na pinag-pray si Sayon. Birthday ba yun, mahal ni Sayon? Pumunta yung pastor? Pastor Gerson? December po pumunta yung pastor at naghanda si Sayon at pinag-pray. At yun, pagkapatak ng bago matapos yung taon, nag-i-start na umupo. Grabe nga pagkilos ni Lord. Start nag-upo siya. Yung talaga pipilit niya, nakahiga siya lagi, na matagal na yun, 2 taon. Tapos nung pinag-pray, tapos bago matapos yung parang kalahatian ng yun mag-alas 12 na para maging 2023 ba yun? Pagkatapos na ng birthday niya. Oo nga. Lang lakad ngayong 2024. Oo. Tapos ngayon, nakalakad na siya. Ngayon, bumilis ng lakad ngayon. Lutuin ko lang po ito. Iinitin ko lang po ito. Ayan. Leftover. Iinit ko lang. Okay na po yan. Pero yung mantika niya, yung butter. Hindi mo na ako nagtilapia kasi katitilapia ako kain ng umaga. So ngayon, ang karne, meron na ba? Patay na po natin. Ayan, naluto na yung manok. At ngayon may gawa ako ng sausawan. Gawa ko sa bato. Yun, kunti suka. Ayan. Lagyan ko ng konting asukal. So, Father God in heaven, in the name of your Son Jesus Christ, Lord, maraming salamat po sa pagkain ko ngayon na ikaw ang nag-provide. Lord, thank you. At pagpalaan pagkain ito na pagiging kalakasan lamang at protein ang makuha ko. Pagpalaan mo, Lord, ang lahat ng aking viewers, at mga magulang, mga pamilya, nasaan man sila. Lord, thank you. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Kain po tayo. Yan, manok po ito. Siguro, tikman natin kung anong klase ito. Pato po. Parang pato na binabad sa alak. Kinakailangan ko magtipid talaga. Pero alam natin naman si Lord na nagpo-provide. At salamat. Mayroon tayong sponsor na naman. So nagpadala po siya ng pambili po ng lambat. At saka halaga na magagamit ko raw dito sa sa Taiwan allowance. Yan. Thank you po. Yung sponsor natin na yun ay talagang suportado tayo noon pa. At pagdating ko po dito sa Taiwan, siya po ang nagbigay ng allowance sa akin dito. Nagpadala kay Papa Ryan. Yan. At parang natatandaan ko nun si Kabida, parang sinabay kay Kabida kasi si Kabida parang magbi-birthday yata o kung mag-ookasyon. Bale yung hati kami ni Kabida doon sa sa Madalang Pinansyal ng bago ako. At
kahit bago pa lang ako, andyan agad siya, suportado siya. At mga ilang buwan din, at nagpadala rin si Ma'am Aida ng pang MRI. Kanya, bago pa ng MRI, kasi yung schedule sa Pilipinas ng MRI, napakatagal po, kasi punuan. May pinapabili po si Ma'am Aida sa amin, tig-iisa kami. Yan. At yung sobra, sabi niya, gamitin mo pang allowance mo dyan. So, napakalaking bagay po yun. At dinidinig talaga ni Lord yung panalangin gumagamit siya ng tao. Sabi ko nga kay Ma'am Aida, okay lang po ma'am na isa lang. Sana lang. Sabi niya, hindi, kailangan tig-isa kayo. Talagang inano niya. Gusto ni ma'am na maging successful kami. At walang iwanan kahit ano mangyari yung mga problema. Basta walang iwanan. Yun ang pinakang sabi ni ma'am. Na maging successful, yun natatandaan ko. Ang oras po ay alas 10 ng gabi. Tulog na tayo. Good morning po sa inyo. Nag-alarm na yung aking cellphone. Yun. Yan, good morning po sa inyo lahat. So, ngayon po, liligo po ako tapos papasok. Papasok na po tayo sa trabaho. Tara, hindi ko naubos tong aking noodles na breakfast. Yan, pag ganito pong kadarating, family time muna. Chat-chat sa family, Pilipinas. May 10 minutes po akong time para sa family. Ito naman ako ngayon sa kabilang machine. Ang product ko ay ito. Kunti lang ito, siguro mga maghapon lang to. Baka wala pa. Yan, sukat time naman. Ang finish na po. At susukatin ko ngayon. Paano pa tayo ito? Kailangan ay 5. Kasi 0 to 75. Kailangan nasa 60. So, pagtanggal naman ito, wala. Ano po yung paglalagay naman dito, kailangan sprayan yan para matanggal yung mga alikabok sa punasan to. Kailangan pantay na pantay, 0. Kapag pantay, gagamit tayo nito. Hindi siya pinupukpok. Kailangan to isang galaw lang o dalawa. Kung maaari, isa lang eh. Isang pasok po yan, dalawa lang yung galaw niya. Tignan dito. Yan, ito po yung hindi makinis. Yan, ito yung hindi makinis. Ito yung makinis. Patin po natin. Kailangan 5. Yan po, naka 5. Tapos nilagay ko po dito. Tapos kukunin ito ni Jisan. Kaya nakuha na ito pero bibigay ko sa kanya. Nakakadya yan ako. Lokay, makulit. Nangihipo yan. Okay naman, tulungan ko yung isa. Isang oras pa lang, kukunti na lang natitira. Kapag katano po yan, 3 minutes lang dito yung tagal lang pagka-process. Hindi ko nakakaipon kasi diadala ni Jason, pinapakinis din ito kasama ko. Yan, tanghalian na naman. At ito, dami na namang ulam. Ayan, may gulay, tugi, paa ng manok na balat. Tapos yan, kabuting tainga ng daga. Chorizo yata ito, kung ano yan. Tapos may kabuti na naman dyan. May kabuti na naman dito. Posit spato may sabaw. Kain po tayo. Food na may kalakas ingredients na yan. Dito ulit ako ngayon sa trabaho tapos kumain na lang po yung natira after 2 hours. Yan, saktong alas 4. Last na po na sana lang yan. Tatapos na, wala na. Dapat lang ng 3 hours yung kalahati sa ako. Tapos hahanap na naman ako ng trabaho kung saan. Ganyan po talaga dito, may order na konti. Pero kailangan wag magkamali. Pinipilit kong hindi magkamali. Kaya sayang eh. Wala na nga kaming product, tapos magkakamali pa, mahirap. Gitna. Parang to yung mga bearing sa makina. Para hindi kalawakan. Kaya na si Jan. Yun. Yan, may isang oras pa po pero hanap-hanap ako ng gagawin. Yan, tapos na naman po maghapon. Kaya out na kami. Pero akong tagapatay nito. Hangin. Ito. Uwi na tayo.
Pag ganitong araw po ng Friday, kukunti yung pumapasok. Kadalasan talaga walang pasok ng Taiwanese. At ngayon, tatatlo kami ngayon. At napansin nyo, iba yung uniform ko. Pwede po dun sa ano sa amin na kahit anong damit. Pero may mga uniform po kami. Pero ako, apat yung uniform ko na maikli. Kadalasan mahaba. Kaya ito sinuot kong damit. Itim para hindi mamantsahan. So, doon lang po ako magbe-breakfast. So, pansit dadaan ako sa bilihan. 30 inti lang naman. Gamit tayo ng lotion para sa skin. Pero sa probinsya, alam niyo po yung pinapahid ko. Langis ng niyog. Pag mga alas 8 ng gabi, mahigit. Tapos yun, mahati ng katawan ko, lilipad. So, kung may tutok. Ito po yung nabili ko. Ano ito? Milk tea. So, ito. Bachang ito. Bachang yata ito. Brown rice na may palaman siyang mga karne, itlog. Tingnan natin. Breakfast. Ayan. Para siyang malagkit. Yun, tapos na pong kumain at start ng work. Work na tayo. Nas mamaya punta tayo ng Western Union para kunin yung padala ni Ma'am Aida. Yan, nasa trabaho na po tayo kanina pa, pero ngayon pa-out na tayo kasi 11:58 na. Yan, gawa natin ito pa rin. Nilamisan ko na po kanina using this one. Ilagay ko na rito. Susukatin ko to at nilinisan pa yung makina. Parang pala ng revolver. At kailangan alas 12 kakain kami. At ako half day to. Nalinisan ko na yung machine at ngayon maghuhugas po kami ng kamay. Kakain muna po ako bago pumunta ng Western Union. Out na po ako ngayon. Yan, uwi na po ako. Ito na yung pagkain ko ngayon sa motor. So, helmet tayo. Okay, maya na lang po sa bahay. Magpapalit muna ako sa bahay ng damit. Yan, dito na po ako sa bahay. Ang init pala. Grabe. First time kong second time ba? Uwi na tanghali. Sarado yung dorm namin, mga nasa trabaho po kasi. Init. Ganito pala, mainit pala pagtanghali po dito sa bahay. Pag magutom na po, kain tayo. Tingnan natin yung inihanda ng aming boss. Yan, pintang. So, mayroon dito pato ito, tapos curry, tapos sitaw yung parang ginisa, tapos bihon ba ito hindi ako nakain ito. Dugo ito ito talaba, may talaba, tapos may ampalayang puti, bihira dito ampalayang green, tapos chicken, tapos kanin, tapos may sabaw tayo dito ng sabaw ng kung ano tong gulay na to. Kausap natin pa rin si Sayan. Po. Thank you Lord for this food. Bless this food na maging kalakan sa akin. Thank you. Pagpalain mo lahat ng mga viewers, pamilya ko. In Jesus name, Amen. Kain Totoy. Kain. Kausap ko po si Sayon. Kumain na sila. Ang ulam nila ay salmon. Kasi yun po ang gusto ng doktor. Bakit? Bakit? Ba't naiyak? Hehe. Tignan natin yung karne. Masarap. Hindi pala siya manok. Parang sa fishball na puro isda ang laman. Yan, at maghihiga-higa pa po sana ako kasi medyo busog, tapos pahinga sana mga 10 minutes, pero nakita ko hanggang alas 3 lang po pala ang Western Union, 3:30 ganyan. At naka-prepare na po ako, nagbihis na. Tapos gumamit ako ng SPF 90. Ayan. Salamat po kay ma'am sa suggestion. Alam niyo na po kung sino kayo.
At try ko na gamitin yung 90 kasi yung isa 40 yata yan, 45. Ewan ko kung anong ano niya, number pa, hindi ko alam kung pang ano. Hanggang 90 years old yata to eh, SPF 90. Na-joke lang po. Parang ganun kakapal ang pang-protection niya sa araw siguro, o ganun kakapal ang mukha ko. Sana matabunan yung ano, yung mukha ko nito. Yun, punta na po ako ngayon. So tara, samahan niyo ako. Let's G. Mabuti pala mukha ko pag may SPF oh. Para akong bading nito ah. Palis na po tayo at 30 minutes po yung biyahe. Papuntang Taichung, Western Union. Tara po. Taichung na po tayo pero malayo-layo pa ito. 24 minutes, 19 minutes po. So flex ko po yung Taiwan. Dito ay may McDonald's na malapit-lapit. Yan, 7 minutes po. Nandun na tayo sa Western Union. Update po, 3 minutes na lang. At mahaba-haba din po walang biyahe ito kahit na sa Google Map saglit 30 minutes lang, pero maraming liko-liko. Saka dahil pong nag-uuwian ngayon kasi last day. Yan, dito na po ako ngayon. Hanapin ko lang kung nasaan. Kaya yun. Doon sa unahan. Ay susi ko. So magtanong kaya ako dito sa babae. Parang nakalimutan ko na eh. Sarado. Alam ko dito lang sa gilid yun eh. Naka Philippines. Kasi nilagay dito sa Google Map, okay na. Ba't ano? Nakalagay Western Union Taichung branch. Nakalagay, nag-check na siya. Pero wala pa rin. Yan, at nakapunta tayo dito sa branch na ito. Tinuro ng Google Map. Pero wala daw dito pala. Ang dami dito napunta. So binigyan tayo ng address ng Western Union. Kasi alam na nilang dito ang location ng binibigay ng Google Map. Pero hindi pala, sabi dito daw Chongqing Road. Baka dati itong pwesto dito. Kaya sa may building dito. Along dito. Sige. Pag nakabiyahe na, medyo malayo-layo pa. Tingnan ako, Google Map. Tingnan natin kung ilang oras. Direction. Patay, 22 minutes pa. Ay, walk pala na pala. Western Union may close within 1 hour. Motor. Kasi kayo na hinanap ko eh. Ayan, motor. Start. Western Union may close within 1 hour of when you arrive. 1 hour. Ayan, dito na ako sa Western Union, Kingstown Bank. Ayan, dito. Sa Shubing pala ito. So, katapat lang pala natin. Punta na tayo. Union. At mag-fill up dito daw. Correction. Okay. Nag-sign pa ako kasi maraming correction. Pasmado na yung kamay ko. Tinatanong po rito kung ano yung nagpadala. Salamat ulit kay Ma'am Aida. Thank you, Ma'am. Yan, nakuha na po natin. Palabas na po tayo. Tayo ngayon at yung palang Western Union na ito dito sa may ano, yan, Kingstown Bank. Yan, dito lang tapat sa may bandarila. At punta na po tayo. Aga-aga tayo. Kaya hindi, uwi na po tayo. Medyo natagalan ako maghanap dito. Dapat kanina pa tayong mga siguro wala pang alas 2. Inabot na rin ng alas 3. At ang sarado po nila dito ay 3:30 sa mga pupunta sa Kingstown Bank, Western Union. Yun lang po i-type niyo, Kingstown Bank, Western Union. Pakarami ko pong ngayon, blessings ni Ma'am padala. Napakarami. Hindi ko na po basta makapal po ito. Makapal po itong padala ni Ma'am sa amin. Bali pinadalhan ako ni Ma'am ng pera galing Amerika. At ito yung love gift niya. Hindi lang para sa akin. Bali po 3 kaming pinadalhan ng tig-iisang dapat ibili. Ayan. Ibili daw. Tapos yung sobra po nito, sabi ni Ma'am gamitin ko sa sa allowance ko rito. So sinagot po talaga ni Lord. Alam ni Lord yung pangailangan at ginamit si Ma'am. At
ang pera ko po talaga dito 580 na lang, ay ang tagal pa ng sahod. Yung 580 nasa ano po yan, kulang ko lang 1,000. Kaya yung mga pintang namin, napakaraming ulam, take out ko. So nakakaano man sabihin, pero yan po ang realidad. At kapit lang kay Lord at gagamit siya ng tao. Mamaya ko na po update ulit. Yan, paano na po tayo, pa uwi na. Ito. Dito na po ako sa dorm. Kararating lang. Bili ako ng kuhare kasi nahihilo ako. Kararating na tayo sa bahay. Ito na ako sa kwarto ngayon. Inabot din po yung biyahe ko ng haba. Ngayon ay mag-aalas 5 na po. Pamalis kanina ako 1:00 ang balikan. Kasi medyo naligaw-ligaw ako kanina sa pagpunta sa Wister. Yun. Pag sinunod nyo yung Google, o Google ba yun? Kung saan dadalhin. Ito na yung resibo, padala ni Ma'am. Yan, si Ma'am Aida. Yan, maraming salamat po kay Ma'am Aida. Maraming salamat sa inyo po talagang noon pa man na pagtulong sa mga love gift, lalong higit sa prayer. So hindi lang po talaga sa financial, at talagang napaka ni Ma'am mag-advise, mag-encourage. Ibang-iba yung salita niya. Isang talinghaga talagang pasok sa puso mo. Kasi lagi niyang bukang bibig maging successful kayo. Gusto kong maging ganito. Gusto kong mayroon kang mayroon kang maipon. Ayan, laging gusto niya makatayo. At masaya siya sa mga fishing adventure, sa samahan. Pasensya na po kayo Ma'am kung minsan ay ay nakakita kayo minsan ng mga hindi maganda sa mga video. So sisikap po namin Ma'am na iwasan na yung mga ganun. At pati kami na stress din. Kaya kasayahan na lang. At ito pong perang ito, so napakarami po. Napakarami kasi hindi lang po ako ang biniyayaan ni Ma'am. Hindi lang ako pinagpala. Meron din po, may dalawa po na pinagpala na sabi ni Ma'am, bigyan mo rin ito. Sabi ni Ma'am, bigyan mo rin ito, bigyan mo rin ito. Yan. Tigi-isang lambat po kami rito ang pinapabili ni Ma'am Aida. Kasi po napansin niya na sira na yung lambat namin. Puro tahi-tahi na lang po 'yun. Lalo pag yung kay Dodoy kasi hindi pwede dun panghipon yung kay Dodoy, maliit siya. Maliit yung lambat, hindi. Maliit yung lambat talaga kay Dodoy. Parang sa panghipon lang talaga, hindi makakadali ng ng tilapia. Makadali man yung mga nagpapakamatay na tilapia. Yan. Ito po yung pera. So hindi ko na po bibilangin, pero po ito, napakalaki po nito. Napakalaki po nito para sa akin. At 3 po yung pinabili at may sobra po ito. Sabi ni Ma'am, pang-allowance ko daw yung sobra. So si Lord talaga mabuti po. At hindi ko na po papahabaan yung kung bakit si Lord mabuti. So alam niya po yung sitwasyon. Sunod-sunod na sitwasyon. At shout out din po pala. Maraming salamat po Ma'am Aida sa inyong love gift uli. At yung inyong pamilya lagi yung declare at kasama lagi sa prayer namin. Pagtulog, pagkain. Yan. Medyo po yung mata ko, mahapdi na. Gawa siguro ng electric fan. At pasensya na kay Ma'am Jody kung hindi niyo po mabasa siguro o natabunan na yung comment ninyo. At may isa pa rin pong nagpadala, si Ma'am Jody Galang. Shout out po Ma'am Jody Galang. So nagpadala po siya ng pera sa comments, sa may supers ba yun? Yung supers kasi, yung sa comment, matagal po siyang i-release ni ni YT, minsan 2 months yata. Hindi minsan naalis doon Nagpadala din po siya sa comment. Baka sa next month pa po yun makuha. Kasi ang sabi din ni Ma'am, pambili ng lambat kasi sira. Sira yung sira daw yung lambat. Sabi ni Ma'am, ibili mo yung Bro Alvin ng lambat para sa iyo kasi sira na yung binigay ni Ma'am Aida, sabi niya. At yun, nabasa ko rin yung comment nung nakaraan at natabunan na yata. Ako nabasa ni Ma'am, tapos nag-comment siya doon sa isa na video na kung natanggap ko daw yung at nag-reply doon ako na sabi ko baka po baka Ma'am next month pa po yan. Yan. Ito po yung salamat po ng marami Ma'am Jody Galang at salamat din po sa lahat ng mga natin tagapanood. Pasensya na po kayo kung hindi ako magaling masyado mag-explain, pero yan, humihingi pa ako ng pasensya sa inyo kung
kung ano po mula sa puso ko, kung medyo na ano po kayo, na stress, pero ano po yun talaga, wala po yun ma'am, walang ibang issue na malaki na hindi nasusolve po. At ang pinakang sinolve namin magkakapatid yung kay mama po, at yun si Papa Ryan. So malaki po ang part niya, yun ang pinagpasalamat ko sa Diyos na mag-asawa sa kanila, sa pagpalain sila. At sa kapatid ko, kay ate, panganay, kay yung nasa ibang bansa, sa ate ko din na nasa probinsya, sa nanganak ko na at sa iba pa yan, sa iba pang nagbantay doon. At salamat sa Lord sa buhay nila, lalo higit kay mama, salamat at ingatan kasi mahirap po na ang nanay ay magkasakit. Matagal din po ako sa abroad at medyo sasabi nga ako kay Lord gusto ko na umuwi talaga at sana makauwi na agad ako ngayon, pinag-pray ko. So kung hindi ko matapos tong kontratang ito, yan, so be it. Si Sayo naman magaling na, tapos may bahay na rin, so bahala na si Lord. Yan. Basta salamat sa inyo pong patuloy na suporta at sa lahat ng maeda. Hindi na po ako baka papagaw ako. Oops. Salamat po rito at abangan nyo lang po ma'am at sa lahat ng viewers natin yung pagbili po ng lambat at pagpipishing namin, kasi iniintay ko rin po ngayon si Dudoy at may pupuntahan po kami, mayroon kaming adventure na gagawin, baka ma-upload po yun bukas o sa isang araw. Yan. So God bless po at salamat po sa inyong panonood.